Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Punong-puno ng pasasalamat at papuri sa Diyos, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapanalig sa banal na pagdiriwang natin sa misang ito, sama natin sa ating panalangin ang ating mga kapanalig na ngayon ay nakaratay sa banig ng karamdaman na sa pamamagitan ng panalangin at tulong, presensya ni San Camilo ng Leles,
sila ay makakatanggap sa biyaya ng kagalingan, biyaya ng buhay at kalusugan. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, sa banal na Eucharistia, hilingin natin sa Panginoon at suriin natin ang ating mga sarili. Kung tayo ay nagkasala sa Diyos at sa ating kapwa, humingi tayo sa Kanya ng awa, habag at pagpapatawad. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawaran mo ang paring si San Camilo ng natatanging kagandahang loob mo para lingapin at pagmalasakitan ang mga may sakit. Pakundangan sa kanyang kagitingan, padaluyin mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig upang mapaglingkuran ka namin sa katauhan ng aming mga kapatid at sa sandali ng aming pagpanaw, kami makaharap sa iyo ng may matatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang kapanahunan ni Akaz na anak ni Hotam at apo naman ni Uzias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, "Isama mo ang iyong anak na si Sear-Hahub, at salubungin ninyo si Akaz. Matatagpuan ninyo siya sa dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka, at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel, at anak ni Remalias, at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukuin natin at sakupin. Papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing, hindi na ito mauulit. Pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lunsod. At ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niya'y banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, bawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay, kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Chorazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung ang Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka ni Hades, sapagkat kung sa Sodoma, ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang masagana, malusog at mapayapang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa tagapakinig ng ating radyo ng simbahan, ang Veritas 846. Naway itong healing mass na ito sa Veritas ay magkakaroon ng isang pagpapala at biyaya sa buong tagapakinig ng radyo ng simbahang ito. Mga kapanalig, sa araw na ito, ating ipinagdiriwang o ginugunita ang kapistahan ni San Camilo de Lelis, ang patron ng mga may sakit at healthcare workers. Sa ating pagninilay, nais ko kayong dalhin sa isang tema, 100 Arms in Faith, Mission and Stewardship. Para sa aming mga Kamilyano, mahalaga po na ang pagkalinga at pag-aaruga ng mga may sakit ay nakasentro sa ating pananampalataya, misyon at
stewardship. Dahil ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahan na maglingkod sa mga may sakit, ipalaganap ang misyong ito sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit at higit sa lahat, pagmamahal sa kanila. Mga kapanalig, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Camilo de Leles, inaanyayahan tayong magnilay kung paano tayo magiging daang-daang kamay ng Diyos para sa mga may sakit, naghihirap at nangangailangan. Ang isang daang bisig ay sumasagisag sa sama-samang paglilingkod ng bawat isa. Isang komunidad na nagmamahal, naglilingkod at tapat na namamahala sa mga kaloob ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa unang pagbasa mula sa sulat ni Propeta Isaías, sinabi ng Panginoon kay Haring Ahaz, "Kung hindi kayo mananalig, hindi kayo mananatili, hindi kayo magiging matagumpay." Kaya po, ang tibay ng isang pananampalataya ay dapat nating ipakita sa ating mabubuting mga gawa. Kaya po, ito ang unang paalaala sa atin, ang tunay na lakas ng isang Kristiyano ay hindi nakasalalay sa kanyang kapangyarihan, kayamanan o kakayanan, kundi sa matatag na pananampalataya sa Diyos. Tandaan po natin, ang isang taong merong matibay na pundasyon ng pananampalataya, ito ay sumusunod sa kaloob at plano ng Diyos. Kaya ito po yung isa nating panalangin sa misang ito. Pangalawa, para po sa ating lahat na patuloy na gumagawa ng misyon sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Sa ating ebanghelyo, pinagsabihan ni Jesus ang mga lungsod na nakakakita sa kaniyang mga himala, ngunit hindi nagbago sa kanilang buhay. Tandaan po natin mga kapanalig, ang pagbabago ay wala sa labas, kundi nasa loob ng puso ng bawat isa. Ang mensahe ay malinaw, hindi sapat ang makakita lamang ng kabutihan, kailangan itong isabuhay. Kaya po mga kapanalig, ito ang misyon ni San Camilo. Hindi lamang siya nakakaramdam ng awa, kumilos siya. Ginawa niya ang misyon, ang paglingkuran ang mga may sakit at ang paggalang, malasakit at pag-ibig. Kaya nga po kung babalikan natin yung kanyang authentic witnessing in following the life of Christ, doing His mission to serve the sick. Yung isang authentic expression ni San Camilo, yung gagapang siya para iabot yung tubig at para makainom yung isang taong may sakit. Para sa kanya, ito yung isa sa mga pangunahin dapat nating ipakita. Yung handa nating iabot at ialay ang ating mga kamay para sa kanila. At ang pangatlo, yung pagiging isang mabuting katiwala. Sa temang 100 Arms ay hindi lamang tungkol sa dami ng mga kamay, kundi ang pagkakaisa sa puso sa pamamagitan ng paglilingkod. Ang stewardship ay ang matalinong paggamit sa lahat ng ipinagkaloob ng Diyos, oras, talento, lakas, profesyon at puso para sa ikabubuti ng ating kapwa. Kaya po mga kapanalig, sa ating pagpapatuloy ng banal na Eucharistia sa kapistahan ni San Camilo de Leles, ako po ay nagpapaalala sa ating mga healthcare workers, pare, religious, volunteers, donors, pamilya at pasyente na maaring maging isa tayo sa 100 bisig at sama-sama nating paglingkuran at ihatid ang mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dahil sa bawat paglilingkod na mula sa puso at kamay ng bawat isa sa atin, magkakaroon ng pagbabago ang kasanayan ng ating paglilingkod sa mga may sakit, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Kaya mga kapanalig, sa araw na ito, itanong natin sa ating mga sarili,
Matatag ba ang aking pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok, kaguluhan, at higit sa lahat, kalituhan, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating lipunan ngayon? Aktibo ba akong tumugon sa misyon ng Diyos o nananatili lamang ako tagamasid at walang ginagawa? Ginagamit ko ba ang tapat ng aking mga kaloob bilang mabuting katiwala ng pag-ibig ng Diyos? Naway sa pamamagitan ng panalangin ni San Camilo de Lelis, maging tayo rin ay isang daang bisig mula sa bisig ni Kristo upang yumakap sa mga may sakit, nagpapalakas sa mga nanghihina at maghahatid ng pag-asa sa bawat taong ating pinaglilingkuran. Naway ang pananampalataya, misyon at pagiging mabuting katiwala ang pangunahing salamin sa ating pananampalataya. Naway ang bawat isa sa araw na ito makakatanggap sa biyaya ng buhay, kalusugan, kapayapaan at kaligtasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Matiisin ang Diyos at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig, naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Yaong mga pusong hugkang at nanlalamig, naway makapagtagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa maliwanag na kabukang liwayway ng buhay ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Sama din natin sa ating panalangin ang lahat ng ating mga kapanalig na ngayon ay nakaratay sa banig ng karamdaman na sa pamamagitan ng panalangin at tulong ni San Camilo, sila ay gagaling sa kanilang mga sakit at makakasama nila ang kanilang mga pamilya at higit sa lahat, makatanggap sa biyaya ng kalusugan at biyaya ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Para sa mga kawani ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, naway ang bawat isa sa kanila kasama ang kanilang mga pamilya ay makakatanggap sa biyaya ng buhay, kalusugan, at higit sa lahat ang kasaganaan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen. Ang himig mo, ang langit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihahandog sa'yo, buong puso kong inakalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana ngayong si San Camilo ay aming ginogunita at ipinagkaloob mong kami pinalaya sa hadlang na nakalupa ay tanging sa iyo lamang kami mas liwasa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Camilo ay ipinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan nang dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal sa tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, magiging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipahagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, mga reliyoso at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw nitong COVID-19, biktima ng kalamidad, bagyo at lindol, at higit sa lahat para sa kaluluwa ni Papa Francisco. Kaawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Camilo de Lelis, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapanalig, sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin sa panalangin na ipinagkaloob sa atin ng ating manunubos at sa taimtim at katahimikan ng ating mga puso. Isama natin sa panalangin ang ating sariling bansa. Naway matanggap natin ang pagkakaisa at kapayapaan. At isama din natin sa panalangin ito ang ating mga kapanalig na nakaratay sa banig ng karamdaman. At higit sa lahat, ang sarili nating mga tahanan at pamilya. At bilang sama-samang punong-puno ng pananampalataya, mga katiwala, dasalin natin ang panalangin ito.
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos. Sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapanalig, narito si Kristo ang patuloy na nag-aalay ng kanyang buhay, pag-ibig at kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ang katawan at tugon ni Kristo magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos.
Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pakikinabang at pakundangan kay San Camilo na aming huwaran, itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawaing sa aming iyong sinimulan ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapahayag ni Kristo Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emotional o spiritual. Hipuin mo po sila sa inyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa inyong banal na kalooban. Sa inyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser, matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga, tulad ng hika, pneumonia, trangkaso, lagnat at ibang infeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin niyo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang ginhawa sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa inyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipinaalaala po sa kanila na hindi sila nag-iisa, kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban.
tulungan mo rin po kaming mga instrumento ng inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig na ialay na natin ang banal na Eukaristiya, humayo kayong taglay sa kapayapaan, pag-ibig at kaligtasan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva San Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng